Pinagpapaliwanag ng isang anti-crime and corruption group ang Marcos Jr. government matapos mabakbak ang asfalto na bahagi ng bilyong pisong EDSA Rehabilitation Project. Si Paul Montibon magbabalita. Ano nangyari nito kabago-bago. Bakit ang kagan niya? Dapat na-anticipate natin to Parado Ayan hindi gumalabas Kita mo doon tinan mo, ayan Hindi gumalabas Hindi lumulusot Nababahala si anti-crime and corruption advocate Dr. Jan Chong matapos makita ang pagkabakbak ng asfalto sa isang bahagi ng EDSA project na wala pa umanong isang taon mula nang matapos. Sumailalim kamakailan sa rehabilitasyon ang naturang bahagi ng kalsada na nakaranas din ng bahagyang pagbaha kasabay ng malalakas na pag-ulan dulot ng habagat. Akala na natin, we'll expect the good governance is concerned kasi pangako ni Secretary Vince Dizon yan before, na this project is very maganda, maayos. But after all, nakita natin na wala pang isang taon. So para bang nakakadismaya. So dapat explain ng maayos ni Secretary Vince Dizon yan kasi number one, siyang nagsalita niyan. Siyang nagsabi niyan, siya ang nagpapaniwala sa buong Pilipinas na itong project ay maayos. So, kailangan niya magsalita. At hindi niya pwedeng sabihin na nag-iimbestiga pa siya. Ba't siya mag-iimbestiga? Alam niya naman yan Kasi nabayad na yan Bago bayaran yan, dadaan yan sa proseso na ibig sabihin nakapasa yan sa standard, nakapasa yan sa quality control. Para kay Chong, nakapagtataka kung bakit mabilis na masira ang kalsada gayong umabot sa 1.2 billion pesos ang halaga ng proyekto. Kasi pera ng taong bayan yan, dapat sagutin ni Secretary Vince Dizon. Siya ang mananagot. Dapat siya mag-explain, siya magbigay ng tamang explanation. I-explain niya sa public. Hindi siya pwedeng magtago dyan. Hindi siya pwedeng magmura dyan. Hindi siya pwedeng magsalita na kung ano-ano dyan. Sagutin niya bakit nasira na wala pang isang taon dahil siya mismo ay nangako yan. Kailangan liable yan si Secretary Vince Dizon kasi siya naman nagsalita na okay ito, ganito. At diyan niya dapat ipakita bago siya magmura sa mga interview niya. Dahil dito iginit ni Chong ang pangangailangan ng masusing pagsusuri sa proyekto mula sa kalidad ng mga materyales at pagkakagawa hanggang sa pagsunod sa itinakdang specifications. Mahalagaan niyang matiyak na nasusulit ang bawat pisong mula sa kaban ng bayan, lalo na sa mga proyektong direktang nakakaapekto sa kaligtasan at araw-araw na biyahe ng publiko. Number one, transparency, accountability, Kailangan dito sa COA at ang ating ombudsman will be partner, Honestly, prangkahan na tayo, sir, ang may pinaka-powerful na agencies of government in terms of corruption and transparency is COA and ombudsman. Pag nag-partner ang dalawang yan, walang ligtas ang mga magnanakaw sa ating bayan. At saka, hindi lang naman pwede nating isisi sa DPWS. Tanong natin ang House of Congress kasi sila ang may pinaka-powerful pagdating sa mga budget insertion yan. Yung mga implementing agency yan, sumusunod lang naman yan kung sino ang may utos. Wala silang magawa kung minsan dahil alam naman natin ang utos ng hari ay hindi pwedeng baliwala. So that's why this time hindi na pwedeng magpikit mata. Kailangan na talagang isiwalat kung sinong may pananagutan sa nangyari ngayon. Samantala, muling kinalampag ni Chong ang Kongreso kaugnay ng umano'y mabagal na imbestigasyon sa flood control scandal. Ayon kay Chong, habang mabagal ang imbestigasyon, patuloy namang nararanasan ng publiko ang pagbaha tuwing malalakas ang ulan. Kaya tanong ng grupo sa pamahalaan, nasaan ang mga flood control project na pinondohan upang maprotektahan ang publiko? Divine intervention na talaga ang ating ng natural resources na natin ang nagsasabi, Hindi na natin pigilan ito, sir, kahit ano pang takpan nila, gagawin nila, ilihis nila ang issue, hindi yan pwedeng ilihis kasi nakisali na, sir, sa atin ang sinatawag nating divine intervention. Kasi anong tago nila dyan, lalabas at lalabas yan, kaya ang ating lang panawagan sa mga nakaupo ngayon, sino man sa kanilang may mga concern sa nangyari ngayon, it's about time
kailangan na nating kumilos, no? Kailangan na nating magsalita kung sino ang dapat managot, no? Huwag nating itolerate ang mga pangyayari kasi darating ang araw, hindi lang naman isa ang masaktan dito, buong Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNA News.